Magandang hapon at ito na ang update natin dito pa rin sa binabantayan natin si Typhoon Kiko as of the 5 PM weather bulletin issued ngayong Sabado, September 11, 2021. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na itong bagyong si Kiko. Ito siya, itong halos maliit na kaulapan dito sa may dulong hilagang Luzon ay bumabaybay mula kailang umaga hanggang ngayong hapon. At ito nga ay lumalagpas na dito sa isla ng Batanes. At at the same time, naghahatak pa rin ito ng habagat dahil nga itong si bagyong Jolina ay tumama na rito sa may Vietnam area. So ngayon nakikita natin ang buong Luzon ay natatakpan ng kaulapan. Yan ay dala na ng ating hanging habagat. So, Typhoon Kiko ay patuloy na humihina abang ito ay kumikilos dito sa coastal water ng Itbayat, Batanes. So, ito na yung kanyang tinatahak na direksyon at ito ay kumikilos nga pangkalahatang direksyon ng Hilaga, papalayo ng Batanes area. As of 4 PM ngayon, ang bagyong si Kiko ay tinatayang nasa coastal waters pa rin ng Itbayat, Batanes at bahagya na itong humina, nagtatagil lamang ito ng hangin, aabot ng 185 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hangin aabot ng 230 kilometers per hour. Mula nga ngayon nakikita na natin yung weakening trend o yung paghina ng bagyong si Kiko habang ito ay kumikilos papalapit dito sa Taiwan area. Dahil kahapon na-reach na ng bagyong Kiko ang kanyang peak intensity, yung pinakamalakas na intensity o yung strength ng bagyong Kiko kahapon at 215 kilometers per hour. Ngayon ito ay kumikilos na ng general direction ng north-northwest at the speed of 15 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas na lamang ang babala ng bagyo bilang 4 dito sa northern portion ng Batanes, which includes nga itong isla ng Itbayat. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes Province. Signal number 2 naman sa northern portion ng Babuyan Islands, which includes sa mga isla ng Babuyan, Panitan at Calayan. So ito yung mga isla na apektado pa rin ng signal number 2. At signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island. So nakikita natin wala na tayong signal dito sa mainland Cagayan, ngunit may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan. Dala pa rin yan ng outer periphery ng bagyong si Kiko at ang interaction nito sa ating habagat. So bukas ng hapon, tinatayang nasa layong 165 kilometers north of Itbayat, Batanes ng itong si bagyong Kiko at halos papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng Monday afternoon o Lunes ng hapon, ito ay nasa layong 720 kilometers north of Itbayat, Batanes at nasa labas na ng ating Philippine Area. Yung gabi ay tuluyan na nga itong lalabas bukas or Sunday or bukas ng hapon or gabi rather. Sa ngayon may nakataas ang gale warning dahil sa paghatak pa rin ng Kiko ng ating habagat. Nakataas pa rin ngayon ang gale warning natin dito sa northern at eastern coast ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Lubang Island at western coast of Palawan. Kaya dito sa mga nasabing baybayin, patuloy nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayan mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalawat sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. So ito nga ay halos hihina rin naman paglagpas pa rin itong bagyong Kiko dito sa dulong bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility.
So ano ang ating ini-expect within the next 24 hours is still babayuhin pa rin ng malalakas na ulan itong Batanes area dahil nga kahit nakalagpas ng sentro, yung other half ng ating bagyo ang makaka-apekto naman dito pa rin sa probinsya ng Batanes. Samantalang moderate to heavy with at times intense rains naman ang patuloy na aasahan natin dyan sa Babuyan Island, northern portion of Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Kalinga at Benguet. Samantalang itong habagat na inihila pa rin o pinapalakas itong bagyong Kiko ay magdadala pa rin ng moderate to heavy rains dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, western section of the Central and Southern Luzon area. So hanggang bukas magiging makulimlim na may mga pag-ulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon, especially dito sa kanlurang bahagi. So sa coastal inundation naman, meron pa tayong inaasahan na hanggang 2 metro na mga malalaking pag-alon o daluyong within the next 24 hours. So ito ay pwede mag-cause pa rin ng mga pagbaha dito sa mga low-lying coastal areas ng Batanes area. Samantala sa coastal waters naman, inaasahan pa natin ang posibleng 15 meters na storm surge at magiging madelikado ito sa mga areas, especially doon sa mga areas na nasa signal number 2 pataas. Sa track and intensity ng bagyong Kiko, so inaasahan natin to ay patuloy na kikilos dito sa coastal water ng Itbay at Batanes hanggang sa susunod 3 araw at bukas nga ng gabi ay inaasahan natin na tuluyan na itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. And at the same time, patuloy pa rin ihina itong bagyong si Kiko habang ito ay gumigilid dito sa Taiwan area dahil nag-i-interact ito dito sa bulubunduking bahagi ng Taiwan.